Teka. May kukwento nga pala ako sa inyo. Kaya, makinig kayo. Ari yan. Kilala nyo ganyan si Rodi. Yung, yung laging expression ng tao. Sabi, Diyos ko po, Rodi. Ayan, si Rodi. Ay, yung anak siya ni Nanay Tabingi. Aking sasalaysay sa inyo. Kaya kayo yung sa video ko, gano'n nagsisimula pa lang naman ako, hindi inyong babakayan at mahaba-habang kwento ito eh. Di page by page lang muna ang kwento ko. Ngayon, si Nanay Tabingi ay isang byuda. Tapos, yan, anak niya si Rode. Taga dito sa Batangas. Bago may hanap buhay naman siya ay may tindahan si Nanay Tabingi. Ang problema sa Nanay Tabingi na ito, yung adik sa waiting. Yung isang hapon, si Nanay Tabingi ay nagwawalis sa likod ng kanyang bakuran. Bago nung siya sa pinagsisilaban baga niya ay may punso, diba? Ito yung punso, tas ganyan punso, tas dito sa baba ng punso dito yung kanyang silaban ng basura niya. Ay ngayon nang siya magsilab na, ay biglang may nakalitaw na duwende hindi sa ibabaw ng punso. Di si Nanay Tabingi hindi nakagalaw at hindi nagitla. Di nung mamasdan niya si duwende, dumukot ng papel sa bulsa. Pagdukot ng papel sa bulsa, inihagis niya doon sa harap ni Nanay Tabingi, kasi nasa harap niya yung silab eh, nagsisilab nga siya eh, sa gulat niya. Binat ni duwende ngayon yung dinukot niya sa bulsa, papel. Namas na kagad na Nanay Tabingi at diretso sambot niya ngayon. Nung masalan niya yung papel, di nilagay niya ngayon sa bulsa ng kanyang duster. Bago nung paglingon niya, titingnan niya ulit yung duwende, abay nawala. Di nangyari, di rin si Nanay Tabingi ay daldali ng pumanahaw sa kanyang bahay. At doon na niya pipintahin kung ano ka naman ang nakasulat doon sa may papel na iyon. Pagdating niya sa kanyang bahay nang mabuklat ang papel ay may nakasulat na numero 1132 ang nakasulat doon sa papel na iyon. Ang matanda ngayon katal at yung nga namang adik sa waiting, tapos bigla pang makakatanggap ng gayong numero. Ay nung oras na yun, tapos ng kobrador, ang dasal na ring matanda ngayon na sana nung sa gabing iyon ay huwag na munang bulahin, at ang bula naman ng waiting ay sa alas 9 ng gabi, bago sa alas 9 ng gabi, alas 11 ng umaga, tsaka alas 4 ng hapon. Di pari niyang huwag na munang bulahin ng gabing iyon, yung pang alas 9 ng gabi. Pagdating ngayon ng umaga, swerte at hindi nga binula. Di rin Nanay Tabingi naman, inalagaan ngayon si 1132. Nung pagtataya ng 1132 sa maghapon ay sala, hindi tumama.
Hindi sabi na tabing ay siya, baka rin dadali pa sa mga pangatlong araw. Pero hindi ko pa rin titigilan. Hindi, ang lakas pa naman manaya. At halos yung binta niya sa araw-araw doon na rin lang itinaya. So, 132. Sa madaling sabi, inabot ngayon ng 1 linggo na hindi pa rin natama si 11.32. Di yung ginawa na tabi ngay pagkalipas ng 1 linggo, kung anong oras niya nagpakita yung duwende, ganyan din ulang ginawa niya. Magsisilab uli siya doon sa may punso nung gayong oras. At di kanya tatanungin sa alam sa duwende kung bakit hindi natama. Ay sus, ito na ngayon, nung oras na yun, nung hapon, nagsilab, ay lumabas uli si duwende. Alam na, nangakang kagad ng matanda. Sabi na matanda ay kinaman ka namang duwende ka, bibigay-bigay ka ng numero. Ay hanggang ngayon 1 linggo nang hindi natama, sobrang laki na natatalo sa akin. Ay kita mo nung aking paninday, halos manira na lang. At wala na ako maibili balik ng pambahon at puro talo sa 11.32 mo ngayon. Hindi sabi ng duwende naman sa nanay. Doon sa nanay tabi nga sabi, ay katangan nyo naman nanay, yun naman hindi ko bigay sa inyo at hindi ko ibinato ko sa silab. Ay inyo lang ang sinambot. Ay yun kaya ko itinapon yun ay hindi rin natama sa amin. yung pala yung dumindi, magwiwiting din doon sa kanilang mundo. May nakalitaw po ulit, may nakarating pang ispang duwende. At sinisingil na yung duwende ng kanyang palta. Hindi pa nagbabayad ng kanyang utang sa palta.